Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Naghahanda na sa riot at looting. Looting yung nakawan ba? Gobyerno umano'y naghahanda sa posibleng kaguluhan dulot ng krisis. Umani ng atensyon ang pahayag ng broadcaster na si Montulfo matapos niyang ibunyag na umano'y naghahanda na ang pamahalaan ng posibleng kaguluhan, kabilang ng riot at looting sa gitna ng lumalalang krisis pang-ekonomiya na may kaugnayan sa tensyon sa Middle East. Sa kanyang social media post, sinabi ni Tulfo na magpupulong ang economic at security clusters ng administrasyon ni Marcos Jr. upang pag-usapan kung paano haharapin ang sitwasyon. Ito ang kanyang post. BBM Cabinet Economic and Security Cluster will be meeting in Malacanang in the coming days. Ayon pa sa kanya, ang layunin ng pulong ay tugunan ang lumalalang krisis sa ekonomiya. Ito yung kanyang pasabog. My Tweety Bird says, the agenda is how to handle the dire economic situation brought about by the Middle East conflict. Bukod dito, binanggit ni Tulfo na paigtingin umano ang seguridad sa Malacanang at sa mga critical na pasilidad tulad ng oil depot at financial institutions. Sabi niya, security around the palace will be enhanced as well as vital installations such as oil depot and financial institutions. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, sinabi niyang may hakbang umano ang gobyerno upang maiwasan ang kaguluhan sa lansangan. According to Tweet, the government is taking steps to prevent riot and looting due to the dire situation. More people will go hungry in the coming days. Sabi niya. Sa ngayon, wala pang opisyal na konfirmasyon mula sa Malacanang hinggil sa naturang paghanda. Gayunpaman, patuloy na tumitindi ang pangamba sa epekto ng global oil crisis na may direktang epekto sa presyo ng bilhin, transportation at kabuhayan ng mga Pilipino. So, I don't know anong sources ni Mr. Ramon Tulfo tungkol dito. Maalala ko tuloy yung ibinunyag niya noon na mga destabilizers sa gobyerno. Mga pinangalanan niya. Na sabi niya, hindi ko sasabihin ang aking source dito kahit pitpitin niyo pa ang aking balls. So I don't know ang source niya nito kung but I still believe na no. Marami siyang Tweety bird. Marami siyang puting ahas kung maharli ka pa, puting ahas. Sa kanya naman Tweety bird. Ano yung posibilidad na mangyari yung sinasabi niyang looting and rioting? Palagay ko ang Pilipino mapagtiis. Kayang mag-sakripisyo. Depende. Kung talagang makita ng mamamayang Pilipino na pinapabayaan ng gobyerno ang mamamayan, ay talagang mapipilitan silang gagawa ng ganyan. Ito na yung challenge. Dapat, kung nagawa ng Duterte administration na nasustentuhan ang taong bayan, mas mahirap nung COVID. Dahil hindi ka makalabas, hindi ka makatrabaho. Ngayon, pwede ka pa namang makatrabaho. Yun nga lang, medyo mataas lang ang pamasahe mo. Mataas lang ang bibilhin mo. Kaya lang, at least makagalaw ka. At least wala kang kinakatakutang virus. So, yung magnitude of crisis, malayo ito, maliit lang ito. Ikumpara natin yung COVID, ganyan ang kalawak ng kadelikado ba? Itong gasoline
crisis o oil crisis, ganito lang. Diskarte na yan ng dito mo masusukat yung magaling na leader. So sana naman, walang mangyaring riot, looting. Kaya maganda na magpulong sila. Sana, totoo itong sinasabi ni Mr. Ramon Tulfo, mas maganda yung ganyan, maagap ba? Hindi yung saka ka na lang magplano pag nangyari na yung gulo. Sabi nga ni Tatay Digong, do not give the order on the day of the crisis. Wala na. Think ahead. Yan, plano na ngayon. Pagdating, nakanda na yung plano. Kaya lang, palagay ko, maghihirap tayo nito eh. Dahil matagal pa itong krisis na ito. Kung abutin tayo yun ng 6 na buwan, na ganyan na talagang baka ang presyo ng crudo abutin ng 200 liters at 200 pesos per liter. So paano yan? Ang bigas, may nabasa kong post kanina, ang bigas is 60 to 67 pesos na ang bigas. Dati 40 lang yan. Tingnan nyo ang pagtaas. Isda, gulay, mantika, asukal. Kaya kung minsan, mas maswerte yung mga tao sa bundok eh. Dahil meron ka lang balanghoy, kamote, buhay ka na. Tayo dito sa nasanay sa wala. So, good luck sa administrasyon ito. Dito nyo na ipapakita yung tatak bagong Pilipinas nyo. Sana mapantayan nyo ang ginawa ni Tatay Digong namin noong panahon ng pandemic, global pandemic, COVID-19. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa balay sa among natabangan og yero. So mao na ni ang itsura sa iyang atop sa iyang balay nga yero. So mga buslot na gyud. Gipang sumpay lang ang yero nga mga daot na. So mag-ulanan na gyud sila ani kung mag-ulan. Muna ni ang ilang pagpuyo. So inani lang gid in town. So dako na gid kayo og mga buslot. So makaatop na gid sila karon. So muna ni ang ilang gipatukod ay ilang atopan sa yero nga gihatag karon. So ang anak lang ni Uncle ang nagasaka sa pag-atop kay si Uncle usa siya ka disable. Di siya kakaya sa pagsaka. O karon humanagid sa pag-atop ang balay ni Uncle. Salamat kaayo sa nag-sponsor nining maong sin nga nakaatop mi kay pirmi na ang ulan diri sa akong abuhala. Kapyuta na gani ni sayuti. Usamat sa Ginoo nga ang atong labaw nga makagahom nagiya sa maong tawo nga unta hatagan pa siya og dugang katuigan sa iyang kinabuhi aron dagan ang iyang matabangan nga makapasalamat sa iya. So ikaw Col, so di na ka kayo katrabaho Col. Di na kayo ko kay usa ko ka disable. Disable so di na ka kayo makakuan. Gusto na ko kayo ko pasalamat sa So pila na day katuig ang imong balay Col nga
kanang inana lang itsura nga mag-antos mo sa ulan. Mga kapin na sa hapit na mag-20. Hapit na mag-20. Oo. So salamat kayo, Col.